kuha ng lakas natin. Mamaya makakasagot natin yan, no? Pangalawa, bakit dapat tayo pumanatag? No, yun po yung ating mga katanungan na mamaya po masasagot po sa ating teksto, no, sa ating pag-aaralan, no? Sabi po rito, meron po akong tatlong puntos na na nakuha sa ating teksto sa Deuteronomio 31:6, no? Una po, yung magpakatatag. No, magpakatatag, no? Ang title po pala ng ating pag-aaralan ngayon ay magpakatatag, kasama natin ang Diyos. No? Lagi natin kasama talaga ang Diyos, kaya dapat tayo magpakatatag, no? Yung nga po, yung number 1 po, magpakatatag nga po yun, magpakatatag. Sa Corinthians 16 verse 13. No? Sabi rito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. No? Yun nga po. Di ba minsan tayo sa buhay natin talagang, minsan sabi nga ni Ronald kayo na, sumusuko na tayo. Di ba? Parang pagod na tayo sa mga ginagawa natin. Pero alam niyo ba na ang Panginoon lagi niya sinasabi sa kanyang salita na tayo ay magpakatatag. No? Kasi sa gitna ng ating mga naranasan sa buhay natin, no, talagang minsan talagang nakakasuko ang pagod, nakakasuko ang mga naranasan sa ating mga buhay, no? Pero sabi nga, meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng katatagan at pag-asa. Kapag may katatagan, may pag-asa, di ba? Kaya patuloy lang tayo na maging matatag, no? Huwag tayong susuko sa lahat ng bagay, no? Pwede naman tayong magpahinga, huwag lang tayo susuko, no? Tama yun, di ba? Sabi nga ng isang kapatiran natin na pwede magpahinga pero huwag susuko, no? Kaya ako lang po